What year po kayo diagnosed? Ano ako? September 2023. Di more than a year na, di ba? So, 2 years na ako sa September. Pero, ang lakas ko. Hindi ako, nung nagkikimo ako, wala akong, as in talaga guys, ay naku, talagang ako'y manghang-mangha kay Lord dahil, as in wala talaga akong, ang tawag dito, matinding side effect. Yung iba, di ba, suka na suka, yung nakaratay sa banig, yung hindi makagulapay, gulay na gulay, yung bang ganon, hinang-hina. Alam niyo yun, naaawa ako sa, akala ko magiging ganon din ako kasi alam ko lahat ng may cancer ganon. Kasi yun ang mga nakikita ko eh. Sa, sa portrayal, kahit sa mga, sa mga, movies, di ba? Ang portrayal nila na may cancer, ganyan, hinang-hina. So, akala ko magiging ganon din ako, pero guys, wala talaga. Kumapal lang ang dila ko, namuti siya. Alam niyo sa baby, na gatas yata yun sa dila? Yun, ganon lang ang nangyari sa akin at saka nangitim. Hindi naman nangitim, naging gray yung mga kuko ko. Naging gray siya. Pero after ng chemo, nawala naman. Tapos yung sa dila ko, binigyan lang ako ng reseta na ipapahid sa bibig ko. Nawala rin. Tapos nagkaroon ako ng yung pamamanhid ba? Tingling ang tawag na dito. Tingling. Kalahati ng katawan ko mula ulo hanggang sa paa, talampakan. Pero kalahati lang ng katawan ko. Sabi nila, kakaiba yata ito. Bakit kalahati lang? Normally, yun lang daw mga dulo ng daliri. Ganyan ang namamanhid. Kaya paa. Pero ako buong kalahati ng katawan namamanhid. Pero hindi naman ganun din katindi na pamamanhid. Para lang ba siyang mga may naglalakad ng mga langgam? Parang ganun lang na pamamanhid. Yun lang, nawala rin. Nagkaroon ako ng headache, nawala din. So, very thankful talaga ako na hindi ako nakaranas ng matinding side effect. Siguro iba-iba din yan sa klase ng sakit, sa klase ng cancer. Depende sa tindi ng gamot na ibibigay sa atin. Depende sa katawan mismo ng tao. So, so hindi natin talaga maikukumpara ang sarili natin sa iba. So, kung anong meron tayo, yun ang pagtuunan natin ng pansin. Huwag natin ikumpara ang sarili natin sa iba, tapos malulugmok tayo na, bakit siya ganun, bakit ako ganito, ganyan-ganyan. No. Huwag kayong mag-isip ng ganyan. Ang tawag dito, palakasin nyo ang inyong kalooban at think positive all the time. Sabi ko nga, ibigay nyo ang buhay nyo kay Lord at bibigyan ka niya ng joy. Ang joy nang gagaling lang yan kay Lord. The Holy Spirit. Yan. Sa kanya nang gagaling yan. Hindi natin makukuha ang joy dito sa lupa. At ano pang meron tayo? Happiness, yes, meron. Kasi ang happiness ay subjective. Kapag masama pakiramdam mo, hindi ka na happy. Di ba? Pero kapag nakukuha mo ang gusto mo, happy ka. So, subjective siya. Ang joy, whether you are in pain or kaligayahan, ay may galak. Yun, ang galak sa puso mo. Yes. Kaya mong i-accept ang mga bagay-bagay na mahirap dahil may joy ka. And you know that you are taken care of Jesus. By Jesus. Hirap ang English, guys. Alam niyo, ang tagal ko na dito, ha? Ilang taon na ba? 15 years. 2009 ako dumating dito sa Australia. So, do the maths. Mahina ako sa math. Hanggang ngayon, nababaluktot pa rin talagang dila ko. Kailangan ko ulitin yung sinasabi ko kasi minsan mali yung preposition ko. Iba talaga kapag hindi yun ang lengguwahe mo, di ba? Hindi yun ang first, language. Pero ganun pa man. Ang talagang buhay. Yung mga taong magagaling mag-Ingles kahit sila ay Pinoy, meron namang tama-tama lang. Parang ako, tama-tama lang. Importante nagkakaintindihan tayo, di ba? Guys, yung mga may pinagdadaanan dyan, sana ay nakatulong sa inyo ang aking experience, ang aking mga sinasabi. Hindi ako nag-iimbento lang. Ito yung pinagdaanan ko. So yung sa akin, ay base lang sa pinagdaanan ko. Iba-iba tayo. Kaya,
Nasa sa inyo yon kung pakikinggan nyo ako o hindi. Ang akin lang, sana makatulong. Sana nakatulong ako.